Okay, so continue natin dito sa 5.2, which is ang pag-aaralan naman natin dito is truth tables, equivalent statements, and tautologies. Okay, so unahin natin yung compound statements and grouping symbols. So dito sa logic, minsan may mga statements tayo na sila dapat yung inuuna nating i-analyze. For example, dito sa unang example dito. So, ang magka-group dito is Q at saka yung not R. So, malalaman nyo na magka-group sila kasi sila yung naka-enclose sa parentheses. Ibig sabihin, kapag naka-enclose sa parentheses, sila yung una nyong i-analyze. And then, tsaka kayo mag-move dun sa nasa labas ng parentheses. Okay, so, ang gumagamit tayo ng parentheses o kaya naman brackets, ganyan, o kaya naman braces. Okay, so ganito yung hierarchy ng grouping symbol natin. Mauuna yung parentheses. Okay, so halimbawa dito sa pinakataas nga. Okay, so una nyo i-analyze dito is yung Q or not R. So halimbawa, meron pa itong karugtong na bracket, ganyan. And then may conditional na R. Ganyan. So, eto, uunahin nyo munang i-analyze etong nasa loob ng statement, nasa loob ng parenthesis, and then magmo-move kayo dito sa nasa loob ng bracket, and then saka kayo lilipat sa conditional. Okay, so dito sa grouping symbol, okay, unang i-analyze yung nasa loob ng parenthesis, and then yung nasa loob ng bracket, and then yung nasa loob ng braces, kung meron man. Okay. So, gumagamit tayo ng parentheses, bracket, and braces para sa grouping symbol kapag in symbolic form. Kapag naman English sentence, ang ginagamit nating grouping symbol dito is yung comma. Ito. Okay, so para dito sa unang example, P and Q or not R, yung Q at saka yung not R, sila yung magka-group kasi sila yung magkasama sa side nung comma. Okay, so nandito yung comma natin, ibig sabihin, dinidivide ng comma yung etong P at saka yung etong side na to. Okay, so yun yung ginagawa ng comma, dinidivide niya. So, kapag ita-translate natin itong unang example na ito into symbolic form, magiging P and, okay, so magka-group yung Q at saka yung not R, so nasa loob sila ng parentheses. So, Q or not R. Okay. So, ganito yung symbolic form kapag in English, ganito yung itsura sa P and Q or not R. Okay. Dito naman sa second example, P and Q, sila naman yung magka-group. To. Excuse me. Tapos yung not R, ay nakabukod siya. So, kapag translate natin into symbolic form, magiging P and Q, nasa loob sila ng parentheses, or not R. Okay. So, ang magka-group dito is yung P and Q kasi sila yung magkasama dun sa side ng comma. Okay. So, ito naman, if P and not Q, okay, then R or S. So, dito, magka-group yung P tsaka yung not Q at tsaka yung R tsaka S. So, pagsamahin natin yung P and not Q. So, sila daw yung unang magka-group. Tsaka yung tapos yung R or S, and magka-group naman sila. Ang connective natin dito is if then, so nasa pagitan nila yan. So, if P and not Q, then R or S. So, ganito yung symbolic form kapag ang itsura ng ating English sentence ay ganito. Okay? So, may method tayo sa pag-construct ng truth table. So, medyo mahaba to. Kunin na lang natin yung mga keywords. Okay, so dito, mag-start daw tayo dun sa standard truth table form, which is makikita nyo mamaya yung itsura. Next, hahanapin nyo kung merong negation yung mga statement natin. So, kapag nakapag-construct na kayo ng standard truth table form, okay, ang next nyo gagawin is hahanapin nyo kung may negation yung mga compound statement or yung statement natin. So, kapag nagawa nyo na yun, nahanap nyo na yung negation, ilalagay nyo ngayon yung truth value
nung mga negations. Okay, so makikita nyo mamaya kung paano gagawin. Or siguro alam nyo na kung paano. Okay, number three, kapag nagawa nyo na yung negation, ang next nyo naman titingnan is ano yung mga magkakagroup na compound statements or simple statements. Ano yung naka-enclose sa parentheses. Tapos, ilalagay nyo ulit yung truth value ng mga nakagroup na yon. Okay, so kapag nagawa nyo na yung number three, okay, so uulitin nyo lang yung steps 2 and 3 hanggang sa lahat ng components ng compound statement natin is naisulat nyo na lahat and nailagay nyo na lahat yung truth value nila. Once nagawa nyo na yan, okay, so i-identify na natin yung buong compound statement. Okay, so dito sa paggawa ng truth table, kailangan alam nyo yung rules ng paggamit ng mga connectives natin. So halimbawa, yung and, 'di ba yung and kailangan true and true bago magiging true yung buong compound statement. Okay, so kailangan sa ulo nyo yun bago kayo makapagawa ng truth table. Okay, so yung for and tsaka or, na-discuss naman na natin yun doon sa 5.1. Yung etong dalawang to, etong conditional tsaka sa biconditional, nasa 5.3 ito. Okay? So, ito yung sinasabi natin na standard truth table form. So, nagsisimula tayo sa simple statement. So, halimbawa, meron tayong simple statements na P at saka Q. Okay? So, ilalagay muna natin yung mga combination ng kanilang truth value. Kapag sinabi natin truth value, true or false lang yun. So, kapag gumagawa tayo ng standard truth table form, nililist natin, sinusulat natin yung possible combination ng truth value ng mga simple statement natin. Okay, so halimbawa, itong unang row, ang possible combination ng truth value ng P and Q is pareho silang true. Ito. Okay, sana malinaw yon. Possible combination na una, pareho silang true. Okay. Next possible combination, yung isa is true, yung isa naman is false. Okay. Third possible combination, yung P is false, and then yung Q is true. Okay. And last possible combination is pareho silang false. Okay? So, kapag dalawa yung statements natin, yung simple statement, in this case, P and Q, okay, dalawa lang sila, apat lang palagi yung kanilang combination. Okay, gumagamit tayo ng formula na 2 raised to n. Yung n is yung number ng simple statements natin. So, dito sa case na to, P and Q lang yung simple statements natin. So, magiging 2 raised to 2, which is 4. Okay, so possible combination ng P and Q ay 4. That's why meron tayong 4 dito. Okay, so kapag dalawa yung simple statements, apat yung possible combination. So, ganito lang lagi yung itsura ng standard truth table form. Yan. So, dyan lagi kayo mag-start. Kapag naman tatlo, yung simple statements, halimbawa, today is not Friday and it is the 21st of October or today is November. So, tatlo yon. Okay? So, kapag tatlo, again, gumagamit tayo ng formula na 2 raised to n. Yung n is yung number nung simple statement natin. So, magiging 2 raised to 3 kasi meron tayong tatlong simple statements, P, Q, and R. So, ito ay 2 times 2 times 2 equals 8. Kaya meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 8. Yun. So, dito, makikita nyo, para maisulat nyo lahat, okay, eto, hindi naman na siya nagbabago. So, yung combination ng mga eto, okay, always na siyang ganyan. So, sa uluhin nyo na lang kung paano sinusulat. So, dun sa unang simple statement natin, makikita nyo, nakagroup siya na una munang isusulat is yung apat na true magkakasama, tapos yung apat na false magkakasama. Dito naman sa second statement, dalawa-dalawahan. Okay, so true, true, tapos false, false, tapos true, true, tapos false, false. Dito naman sa pangatlong statement, isahan na lang.
salitan. True, false, and so on. So, sundin nyo na lang yung ganitong format para ma-list nyo lahat ng possible combination nila para wala kayong ma-miss out. Kasi kapag halimbawa ang ginawa nyo is true, false, true, okay, inulan nyo yan. Malilito kayo, ano na yung nailista ninyong combination? Ano pa yung hindi nyo pa nailista? Okay, so sundin nyo na lang tong standard truth table form. Okay, so paano ba gumawa ng truth table? So halimbawa, ayun, alalahanin niyo yung concept natin ng mga na-discuss na kanina, yung mga rules dun sa connectives at saka yung sa grouping symbols. So, sabi dito, meron daw tayong compound statement na eto. Okay. So, compound statement siya na gumagamit ng grouping symbol, which is yung parenthesis. So, ang unahin natin dito is yung nasa loob ng parenthesis. Ito, yung not P or Q. Okay, so, dun sa pag-construct ng truth table natin, sabi natin is mag-start daw tayo dun sa standard truth table form, which is eto na yun, na isulat na natin. Okay? So, okay na yung step 1. Ang step 2 is, ilagay daw natin kung merong mga negation, which is dito, meron itong not P. So, bago natin magawa itong nasa loob ng parenthesis, kailangan magawa muna natin yung not P. So, ang not P, paano natin malalaman kung ano yung truth value? Kasi ang nilalagay natin dito sa vacant space na to is yung mga truth value ng mga yan. Okay, so, paano natin malalaman ano yung truth value ng not P? Nakadepende yon dito sa P. Okay, so, may nakita kayong not P, ibig sabihin, negation lang yan. So, magkatapat yan, ganyan. So, kung ang P natin dito is true, okay, ang kabaliktaran niyan is false, which is ilalagay natin dito. Okay, kasi nga, negation yung hinahanap natin. Okay, ganun ulit. So, true ito. So, ilalagay natin dito sa katapat niya is false. Kasi nga negation. So, ito naman, false. So, ang ilalagay natin dito is true. Okay, false ito. So, true. Yun. So, again, yung not P, which is yung negation ng P, malalaman natin kung anong ilalagay natin dito sa column na to, dito. Depende dun sa kung ano yung statement na to. Okay? So, okay na. Etong not P, okay na. Meron na tayo nito. Meron na din tayong Q, which is ito. Okay? So, kaya na natin gawin yung nasa loob ng parenthesis natin, which is ito lang yun. Okay? Etong part na to is ito lang yan. Ito. Yan. Okay, so gagawin natin to. Ang connector natin is OR. So kapag may isang true, yung buong not P or Q is magiging true na. Okay, so uburahin ko lang to. Okay, so not P, ang basis natin dito sa column na to is ito at saka yung Q. Yan. Yan. Uburahin ko na to. Yan, so or yung connector, so not P is false, ang Q is true, so magiging true itong column na to, yung first row. Ito naman, false and false, so ito ay magiging false. Okay, next, true, tapos true, so ito ay true. Next, true ang not P, false ang Q, so true ito, kasi nga true yung ating, or yung ating connector. Okay, so nagawa na natin yung nasa loob ng parenthesis. Ang next natin gagawin is yung negation na part. Okay, ina-negate muna natin bago tayo mag-move dito sa or. Kasi hindi tayo pwedeng mag-move dito sa or, tapos tsaka natin ina-negate. Okay, mali yun. Okay, so ina-negate muna natin and then tsaka tayo mag-move dito. Okay, so nakuha na natin yung nasa loob ng parenthesis ito, which is ito lang yung mga yan. So, again, inenegate lang natin. So, kung ano yung nakuha natin dito, dito, inenegate lang natin dito sa katapat. So, dito is true, so ito ay false. Ito ay false, so ito ay true. Ito nasa loob ng parenthesis is true, so yung negation na ay false. Ito ay true, so ito ay false. Okay, sana clear yon.
Next, okay, so etong part na to, nagawa na natin, which is etong column na yon. So, pwede na tayong mag-move dito sa OR connector. Okay, so etong side na to is eto lang yon. Tapos, ang connector natin is or connective. And then, meron tayong Q. Ito yung Q. Okay, so ito, tsaka etong Q, yun lang yung ating papansinin sa ngayon. Okay. Okay, so dito sa pinakataas, itong unang part natin is false. Ito. And then yung Q natin is true. Okay. Ang connector natin is or, ibig sabihin kahit false yung isa, pero yung isa naman ay true, so buong compound statement natin is true na. Okay. Next, true ito. Tapos, false naman ito. So, ito ay magiging true. Kasi nga, may isang true. Tapos, connector natin is or. Next, false ito. And then, true itong Q. So, ang compound statement natin is true. Lastly, itong false yung itong side na to. And then, yung Q natin is false din. So, false itong compound statement. So, nagawa na natin yung truth table para sa compound statement na ito. Okay. So, ito yon. Ayan. So, another example. So, dito naman, meron tayong P and not Q or not P or Q. So, magka-group yung etong side na to, eto. Tapos, magka-group ito. Okay. So, bago tayo mag-move dito, kailangan nagawa na muna natin yung mga nasa parentheses. Okay. So, again, yung step 1 is standard truth table form. So, gagawa ng truth table. Ang next naman is isusulat natin lahat ng may negation. So, kung mapapansin nyo, meron na tayong dalawang ine-negate dito. Itong P at saka yung Q. Okay, so isulat natin yan dito. Not P at saka not Q. Okay, so kapag naisulat na natin yan, pwede na nating isulat itong side na to. So, P and not Q. Itong sinulat kong to, ito lang yun, yun nasa loob ng parentheses. Okay, excuse me. Next, ito namang not P or Q. Okay, ito naman is, ito lang yon. Yan, sinulat ko lang siya. Lastly, kapag nagawa na natin ng truth value yung mga yan, pwede na nating isulat yung buong compound statement. Yan. Yan. Okay, so etong side na to is yung buong, ito lang, yung buo. Okay. So, yan. So, not P, kunin natin yung truth values ng not P, which is negation lang nitong P. Okay, so ine-negate lang natin. So, if P is true, then yung katapat niya is false. Okay, so ganun lang. So, sana gets nyo na by now kung paano gumawa ng truth table. And then, yung not Q is negation lang nitong Q. Okay, so ina-negate lang natin. So, etong unang part is true. So, etong negation na not Q is false. Okay, and then ito is true kasi nga ito'y false. Okay, and then false and then true. Okay, so meron na tayong not P, meron na tayong not Q. Pwede na tayong mag-move dito sa nasa loob ng parenthesis natin. Okay, so lagyan natin para makita nyo. Yan. So, P and not Q. So, okay, para dito sa column na to, papansinin lang muna natin dito is etong P at saka yung not Q, which is eto. Okay, eto. So, wag nyo muna pansinin itong dalawang to. Okay, kasi ang concern pa lang natin dito is yung P, eto, at saka yung not Q.
So, yun lang yung papansinin natin ngayon. So, connector is AND. Okay? So, kailangan, bago maging true yung buong eto, kailangan yung P at saka yung not Q is parehong true. Okay? So, para sa unang row, true yung P, pero yung not Q is false. Therefore, false yung ating P and not Q. Ito naman, true ang not Q, true din ang P. So, true yung buong compound statement. Etong side na to lang. Next, F, false and false, so false. Tapos, false and true, so true. Yan. So, nagawa na natin yung unang parenthesis. Next, move naman tayo dito sa side na to. Okay. So, ang concern naman natin dito is yung not P, eto, at saka yung Q, eto. So, yan lang muna yung titingnan natin para dito sa column na ito. So, not P, ang connector natin is OR. So, kapag may isang true sa kanila, yung buong not P or Q ay true na rin. Okay, so, unang row, true at saka false. So, magiging true. Okay, next, false and false. So, magiging false. True and true. So, ito ay true. False and true. Therefore, ito ay true. Okay? Sana malinaw. Next, nagawa na natin yung mga naka-parentheses. So, pwede na tayo mag-move dito sa ating connector. So, etong side na to, nagawa na natin, which is eto lang yon. Okay? Eto namang side na ito ay eto lang yon. So, sila na yung pagko-combine natin using OR connective. Okay, so again, pag OR, may isang true, yung buong compound statement is true na. Okay, so una, false tsaka true. False or true, so may isang true, so true na yan kasi nga OR yung ginagamit natin. Next, true tsaka false. So ito ay true na. False and true is true. True and true is true. Okay? So ito yung truth value ng mga combination natin. So ibig sabihin dito, halimbawa, if P is true at saka Q is true, therefore yung compound statement natin is true kasi yun yung katapat niya. Okay? So kapag naman halimbawa sinabi natin na if P is false and Q is true, which is ito yon, what is the truth value of the compound statement? Ang maging truth value niya is yung katapat niya, which is eto. Okay, so true din yun. So yun, ganun yung paggamit ng truth table. Okay, so ito yun. Okay, so ito naman, pwede nyong itry on your own. Hindi ko na i-discuss kung paano, pero nandito naman yung answer key. Ito. Okay, so try nyo muna on your own para makita nyo kung kaya nyo gawin yung process. Okay, yan. Ayan. So, dalawa yung pwede nyo pagpraktisan. Okay. So, eto, hindi ko na din to i-discuss. Okay. Move na tayo dun sa equivalent statements. So, kapag equivalent statements naman, ang equivalent statements, kapag gumawa daw kayo ng truth table, okay, balik tayo dito. Okay. Sa equivalent statements, kailangan yung truth table, pare-pareho sila ng truth values nung sa dulo. Ito. Okay, so halimbawa, ito. Ayan. And gumagamit nga pala tayo ng symbol na ganito. Ganyan. Para i-represent na equivalent yung ating statements. Okay, paano natin masasabing equivalent? Ito yon. Halimbawa, meron tayong dalawang compound statement. Ito yung unang compound statement. Ito yung pangalawang compound statement. So, meron tayong dalawa. Ipakita daw natin na yung dalawang compound statements natin ay equivalent. So, paano natin gagawin yon? Gagawa tayo ng truth table para dito sa isang compound statement and another truth table para dito sa another compound statement. Okay? So, kapag ang kanilang conclusion or yung dulo, eto,
is pareho. Pag sinabing pareho, yung pagkakasunod-sunod nila, kaya ito, FFTF is same lang dito, FFTF. Kapag ganyan, na pareho sila, given, okay, given na yung combination nyo dito is same lang, okay, kung ano yung pagkakasunod-sunod nyo dito, dapat same lang din yun dito. Okay? Kasi halimbawa, ang true nyo is nandito, dito sa unang part, true ito. Okay? Ito ay true, false. Pero dito sa second table nyo, dito is true at saka true. Okay, so magkaiba na yun. So, kailangan, kung ano yung pagkakasunod, pareho lang sila. Tapos yung dulo, ito, pareho din. Okay, so kapag ganun, pareho lahat, dito, kahit hindi naman sila pareho dun sa nasa gitna, ito, ayun, okay lang. Ang kailangan na pareho sa kanila is itong PQ at saka yung buong compound statement. Okay, so kapag pareho yon, then yes, masasabi natin na equivalent yung compound statement. So, ganun kapag gagamit tayo ng truth table. Pwede rin tayong gumamit ng De Morgan's laws for statement. So, according kay De Morgan, ganito daw, kapag magnanegate tayo ng itong statement na to, itong P or Q, kapag inanegate daw natin siya, equal lang siya dito sa not P or and Q. Okay? So, kung mapapansin nyo, itong negation, dinistribute natin dito sa P at saka sa Q. And then, binaliktad natin ninegate natin yung connector. Okay? Kung mapapansin nyo, itong not P or Q. Okay? Distribute natin itong negation. So, naging not P. Tapos, dito, dinistribute din natin sa Q. Kaya, naging not Q. Okay? Pero, itong connective natin na or, since ninegate nga natin siya, babaliktarin na din natin. So, magiging end. Okay? Which is, eto din yun. Okay? Ito yung process nun. So, ganun din dito. Okay? Dinistribute yung negation dito sa P at saka dito sa Q. And then, binaliktad yung connective natin na end. Naging or dito. Okay? Sana maliwanag. Okay, so dito, determine daw natin if the statements below, itong statements number 1 tsaka statement number 2 ay equivalent or not using De Morgan's laws for statement. So, ang gagawin natin, itong part na ito, i-analyze natin, i-expand natin. Okay, so, ang gagawin natin dito, yung negation is i-distribute natin dito. Okay. So, dito muna tayo sa P. So, yung P is magiging not P kasi nga, dinistribute natin itong tilde, itong negation. Okay. So, dito naman sa not Q. Okay. So, yung not Q, i-negate natin kasi nga, i-distribute natin to. So, hindi na siya magiging not Q. Magiging Q na siya kasi nga, yung not Q is negate natin. So, magiging Q. Okay. And then, etong connective natin na end is babalik ta rin natin. So, magiging or. So, ang kalalabasan is not P or Q. Okay, so, ibig sabihin, itong statement number 1 is equivalent dito. Which is, eto lang din yun. Okay, ibig sabihin, statement number 1 and statement number 2 are equivalent. Okay, so ganun yung paggamit ng De Morgan's laws for statement. Next example, dito naman, okay, wala namang negation dito. Pero again, i-distribute lang ulit natin itong nasa labas ng parenthesis. So, yung P or, i-distribute natin dito sa Q at saka dito sa R. Okay, so wala namang negation dito. So, wala tayong babalik na rin dito. Okay, magdi-distribute lang tayo. So, dito, magiging P or Q. Okay, bakit P or Q? Kasi nga itong nasa labas ng parenthesis is dinistribute natin dun sa nasa loob ng parenthesis which is itong Q muna. Okay, kaya naging P or Q.
Lagay natin yung sa parenthesis. Okay, so nagawa na natin tong Q. Next, i-distribute naman natin tong P or dito sa R. Kaya magiging P or R. Okay, yung etong P tsaka or, dinistribute natin dito sa R. Kaya naging P or R. Okay, lagay natin sa parenthesis. Okay, kapag nagawa nyo na yun, na-distribute nyo na itong P or sa lahat ng simple statements natin, kokopyahin nyo na lang itong connective dito sa pagitan ng Q and R. Yun nasa loob ng parenthesis. Tapos ilalagay nyo dito sa gitna. Yan. So, ganun yung paggamit ng De Morgan's laws for statement kapag walang negation. Okay? So, kung mapapansin nyo, etong sinulat natin na to is, yung in-expand natin is ito lang. Yan. Ibig sabihin, itong statement number 1 tsaka statement number 2 are equivalent. Okay? So, tautologies and self-contradictions naman. Ang tautology naman, yun yung statement that is always true. Ang self-contradiction naman is always false. Yan. For example, ito, tautology. So, i-prove daw natin using truth table na itong compound statement na ito is a tautology. So, sabi natin, ang tautology is always true. So, anong part yung always true? Ito yon. So, ito yung buong compound statement. And then, ito yung mga truth value nila, always true. So, kapag ganyan, truth yung etong compound statement na to is tautology because always true yung etong ito yung mga truth value. Kapag naman self-contradiction, always false naman etong mga dulo. Okay? So, yun lang for 5.2 and i-stop ko na lang ulit muna tong video para sa 5.3 naman.